Siya ay isa sa mga kilalang mid-range master sa liga ng NBA. Hindi man siya masyadong na-appreciate sa kanyang pinapakitang husay na laro, ngunit kung ating susuriin mga idol ay talagang mapapahanga ka sa husay nito, lalo na sa kanyang mga mid-range shot. Minsan na din siyang nawalan ng pag-asa na makabalik pa ng paglalaro sa NBA dahil sa kanyang natamong injury na isa din sa worst injury sa NBA mga idol. Ngunit nakapag-comeback nga ito na nagresulta pa na makaranas siya ng 3 kampeonato. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 3-time NBA champion, ang 6'7" shooting guard na si Shaun Livingston. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2004 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Shaun Livingston. Siya ay 4th overall pick na pinili ng Los Angeles Clippers. Nakasabay niyang na-draft noon sila Andre Iguodala at Dwight Howard. Sa kanyang rookie season na hindi pa ganun ka-epektibo ang nilalaro ni Shaun, binigyan siya ng mahabang minuto ng koponan na may 27.1 minutes playing time per game. Ngunit umaverage lang ito ng 7.4 points per game, at dahil hindi rin kalakasan ng roster ng Clippers noon ay hindi rin sila nakapag-qualify sa playoffs. 2005-2006 sa kanyang pangalawang season ay nanatiling nasa second unit itong si Livingston sa Clippers. Nanatili ding mababa ang kanyang output sa koponan na mas bumaba pa sa 5.8 points per game. Ngunit dahil na rin kila Elton Brand at Sam Cassell ay nakapasok nga noon ang Clippers sa playoffs. Pagdating sa playoffs sa first round, namuntikan pa nga nilang mawalis ang Nuggets, pero pagdating ng semis nang makaharap nga nila ang pader na koponan ng Phoenix Suns, sila Sean Marion, Steve Nash at Amar'e Stoudemire ang kanilang nakatapat. Naging maganda naman ang kanilang naging bakbakan na umabot pa nga sa Game 7. Ngunit sa huli ay natalo at nalaglag nga sila sa semis. Umaverage naman si Livingston sa kanyang unang playoff appearance ng 7.5 points per game, shooting 47.4% from the field. February 26, 2007 versus Charlotte Bobcats ay ang isang pangyayari na muntik na magwasak ng karera ni Shaun Livingston. Dahil sa petseng ito mga idol, na mangyari sa kanya ang masasabi nating isa sa worst injury sa NBA history. Sa pagmintis niya sa kanyang layup ay hindi maganda ang pagbagsak ng kanyang kaliwang paa, dahilan na ma-dislocate ang kanyang kneecap. Halos ma-injury ang lahat ng parte ng kanyang tuhod mga idol. Napunit ng kanyang ACL, PCL at ang kanyang lateral meniscus. Nadamay din ang kanyang MCL or medial collateral ligament. Dislocated din ang kanyang patelya at tibiofibular joint. Kaya naman sa tinamo niyang ito ay tinapat nga siya ng doktor na may tsansa na ma-amputate ang kanyang kaliwang paa. My knees, my leg gonna be okay. They was talking about the whole, amputation and all that. Nangailangan siya ng ilang buwang rehabilitasyon para makapaglakad muli. Well, dahil nga sa kanyang natamong injury ay na-ruled out na nga siya sa remaining season ng 2006-2007 at hindi na rin siya nakapaglaro pa ng buong season ng 2007-2008. Kaya naman sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa Clippers ay hindi na nga ni-renew ang kanyang kontrata, dahilan na maging free agent ito. Sa kanyang motibasyon at pagpupursige ay maganda ang kinalabasan ng recovery ni Livingston. Hindi siya nakitaan ng pagsuko na muling makabalik sa kanyang naudlot na karera. Kaya naman June 16, 2008 nang payagan na itong si Livingston ng mga doktor na pwede na siyang bumalik sa mga basketball activities. Kaya naman during off-season ng 2008 nang makahanap ng bagong koponan si Shaun Livingston. Well, ito nga ay sa koponan ng Miami Heat. Nakapirma siya dito ng 2-year deal. Kaya 2008-2009 season ay ang comeback ni Livingston sa liga ng NBA. Ngunit hindi masyadong ginamit noon ng Heat si Livingston. 4 na beses lang itong nakalaro sa koponan na umaverage lang ng 2.3 points per game. Kaya January 7, 2009 nang i-trade naman siya papuntang Memphis Grizzlies, na kung saan sa araw din na yon ay winave siya ng koponan ng Grizzlies. Well, naging malaking epekto talaga ang nangyari sa kanya mga idol dahil nawalan ng tiwala ang mga koponan sa kanyang kakayanan. March 2009 nang naglaro muna siya sa NBA Development League. Naglaro siya sa Tulsa 66ers na kung saan pagmamayari din ng Oklahoma City Thunder. Well, maganda naman ang naging desisyon niyang ito mga idol dahil muling bumalik ang kanyang kumpiyansa at maganda ang kanyang nailaro sa koponan. Kaya naman after 3 weeks lang sa Tulsa 66ers nang papirmahin na nga ng Oklahoma ng multi-year deal si Livingston. Ngunit hindi pa rin talaga pinapala dito mga idol dahil December 22, 2009 nang ma-wave siyang muli ng OKC. February 26, 2010 nang pumirma naman siya ng 10-day contract sa koponan ng Washington Wizards. Pinalad naman siya mga idol dahil pinapirma siyang muli hanggang remainder ng season. Ngunit dahil hindi nakapag-qualify ang Wizards sa playoffs ay hindi na nga ito binigyan pa ng contract extension.
July 2010 nang makapirma naman si Livingston ng 2-year contract worth $7 million sa koponan ng Charlotte Bobcats. Ngunit isang season nga lang ang tinagal niya sa Bobcats mga idol. Umaverage siya dito ng 6.6 points per game. Pero sa sumunod na season lang nang i-trade siya ng Bobcats papuntang Milwaukee Bucks. Well, hirap nga si Livingston mga idol na makahanap ng koponan na magtitiwala sa kanya dahil hindi rin siya tumagal at binigyan ng pagkakataon ng Bucks. Trinade muli ito pabalik ng Washington Wizards na kalaunan ay winave na naman ng Wizards mga idol. December 25, 2012, after ng pag-wave sa kanya ng Wizards ay kinuha naman siya ng Cleveland Cavaliers. Dito mga idol ay kahit papaano ay pinagkatiwalaan siyang muli ng Cavs. Sa kanyang 49 games played sa Cavaliers ay binigyan ito ng 23.2 minutes playing time per game. Umaverage naman siya ng 7.2 points per game at 3.6 assists per game. Ngunit dahil hindi nakapag-qualify sa playoffs noon ng Cavs ay hindi na nga din siya nabigyan pa ng contract extension. Kaya July 11, 2013 na makapirma naman siya sa koponan ng Brooklyn Nets. Sa koponan ng Brooklyn ay binigyan siya dito ng pagkakataon ng koponan mga idol na maipakita ni Livingston na mapapakinabangan pa siya ng koponan. Hindi naman binigo ni Livingston ng Nets noon mga idol. Dahil sa maganda niyang pinakitang performance noon ay pinwesto pa nga siya bilang starter ng koponan. Nakasama pa nga niya noon si Deron Williams. Well, sa isang laro pa nila dito mga idol ay nakuha pa ni Livingston ng kanyang season high 23 points versus Portland. Ngunit talo nga lang sila sa laro nilang yon. Nakapaglaro siya ng 76 games sa Brooklyn na umaverage ng 8.3 points at 3.2 assists per game. Pero dahil nalaglag sila ng hit noon sa semis ng playoffs ay hindi na nga din ito binigyan pa ng contract extension ng Nets. Kaya July 11, 2014 ang panahon na pinakahihintay ni Sean Livingston dahil sa petsang ito mga idol nang mapunta at pumirma na siya sa koponan ng Golden State Warriors for 3-year deal worth $16 million contract. Malaking oportunidad nga ito para kay Livingston noon mga idol dahil sa kanyang palipat-lipat na koponan ay unti-unti na nga itong nawawalan ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Sa unang season nga niya sa Golden State Warriors ay nakasama niya dito ang Splash Brothers na si Stephen Curry at Klay Thompson. Naging mahusay na role player si Livingston sa Warriors na kung saan kapag kinakailangan siya ng koponan ay talagang naasahan siya. Nagkaroon siya noon ng 5.9 points per game. Well, sa season nga ito mga idol ay ang simula ng paghahari ng Golden State Warriors kaya naman sa season ding ito ay sa wakas na makuha ni Sean Livingston ang kanyang unang kampeonato sa kanyang karera. Marami man siyang pinagdaanan at nagpalipat-lipat ng koponan ay nakaramdam naman siya ng tagumpay sa koponan ng Warriors. 2016-2017 season naman nang makuha niya ang kanyang pangalawang kampeonato sa koponan. Na-acquire nila noon ang Slim Reaper na si KD na siyang tumulong sa kanila para pabagsakin muli ang Cavaliers. At 2017-2018 season nang makuha nila ang back-to-back champion na kanyang pangatlong kampeonato. Ito na ang kanyang panghuling kampeonato mga idol dahil 2018-2019 season ang huling season ni Sean Livingston sa liga ng NBA. Sa season nga ito mga idol na magkaroon pa siya ng 44.5% sa mid-range. Well, sumubok pa sila noon na kuhanin ng 3-peat NBA champion ngunit dahil sa mga injury ng mga star player ng Warriors ay nabigo nga sila na makamit ito at tinalo sila ng Toronto Raptors na umabot lang sa Game 6. September 13, 2019 ay opisyal nang inanunsyo ni Sean Livingston ang kanyang pagreretiro sa liga ng NBA. 33 years old lang na magretiro nga ito mga idol at tumabot ng 14 seasons ang kanyang nailaro sa kanyang karera sa NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Sean Livingston, ang underrated mid-range master sa NBA?